Good morning po sa ating lahat. Ay, wala nagulat. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating Kasi Sunday Service. Last Sunday. So, sa umagang ito, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, mga busy persons. Mga busy persons sa on-site at sa online. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. A blessed Sunday sa ating lahat. Mga kapatid natin na nasa iba't ibang sulok ng lugar, ng mundo. At nandito po sa atin sa on-site. At syempre, patuloy natin binabate. Unahin na po natin mga kapatid natin na nasa abroad. Ayan, meron po bang mga bansa? Pero ayan, welcome Kasi Worshipers. Batiin po muna natin ang mga kapatid natin na nasa local. Sige, ikaw muna, Casey. Isang pinagpalang umaga po sa mga kapatid natin sa Marilao, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Pasig at Camanava. Ayan. At sa mga kapatid natin at kasabay natin na nag-worship ngayon sa Kasi Coron, Palawan, Kiwit, Batangas, Limay Bataan, Antipolo, at sa Kasi Infanta, Quezon. Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Diyan din po sa Mindoro, Mindanao at Mindoro. Ayan. So, lumalawak na po yung mga lugar natin na naaabot po natin sa ating online. At syempre, mga kapatid natin na nasa abroad, ayan, mga kapatid natin sa UAE, India, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Ayan. Magandang madaling araw. Tama ba? Diyan din po sa Norway, USA at Canada. Magandang gabi naman po dyan. Ayan, kaibigan ko na taga-Norway. At ayun po, sa mga taga-Malaysia, South Korea, Hong Kong, Japan, at Vietnam, good morning po. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Meron pa po ba? Ayan. At syempre, ay patuloy natin binabate ang mga katabi natin. Sige po, tayo po muna tayo. Ayan, syempre, unahin muna natin batiin mga katabi natin, kaliwat kanan, likod harap. Sabihin po natin, magandang umaga sa iyo, kapatid. Medyo nangihina-hina pa, pero parang hindi pa nakapag-almusal. Ayan. Good morning, kapatid. Maganda ka pa sa umaga at sa hapong ito. Sa gabing ito, sa mga nasa online. Hello. Ayan. At syempre, dapat po mas excited tayo sa umaga ito. Amen? Hindi excited eh. Mga excited po na mga anak ng Diyos, pumalakpak at sumigaw ng hallelujah! Ayan. At syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, i-share lang po natin ang ating live stream link. Copy-paste lang po ng ating, link, ayan, ng live stream natin at pwede nating i-share sa ating mga ka-messenger, ka-group chats at mga ka-Facebook groups. So, minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sige po, palakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Praise the name of the Lord sa umagang ito. Amen? Hallelujah! Good morning po sa ating lahat at sa umaga pong ito ay minsan pa po nating hingin ang gabay ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat, Lord, sa araw na ito, Lord. Binigyan mo kami ng panibagong buhay, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat, Lord, sa hininga, sa bawat hininga, Panginoon, sa bawat lakas, Panginoon, sa bawat wisdom, Lord, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, at papasalamatan, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. At sa umagang ito, Lord, hallelujah, muli kami nananabik, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, na maranasan ka, Panginoon. Patuloy kang magbago ng buhay, Lord. Patuloy mong ayusin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin ko ang bawat isa, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Hallelujah. Ano man ang laman ng kanilang puso, Panginoon, dalangin ko na ma-surrender nila ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah. And let your will be done, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Hallelujah. Patuloy kang maghari, Panginoon. Patuloy kang madakila sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa umagang ito, Lord,
Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasam, Panginoon. Hallelujah. We will focus on you, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa pag-iingat mo sa mga kapatid, Lord, sa pagpunta dito, Panginoon. At sa umagang ito, hallelujah, nananabik ang aming puso na maranasan ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa umagang ito, patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ayan, kamusta po tayo? Pwede po ba tayong umikot? Kamayan po natin ang bawat isa. Ayan. Kamustahin po natin ang bawat isa. Ayan, good morning. Parang ang laki ng pinagdaanan mo, kapatid, ngayon. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, bawal ang nakasimangot sa bahay ni Lord. Ayan, so bawal ang malungkot dito. Amen. Hallelujah. Magsa-celebrate tayo sa umagang ito. Amen. Yes. Hallelujah. At sa umagang ito, minsan pa nating ibalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. This is the day, Panginoon. Oh, oh, this is the day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Hallelujah. As we praise the Lord, let us give our all. Pwede po ba yun? Dapat magkay Lord, dapat the best. Amen? Hallelujah. Minsan pa. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Whoa, whoa, this is the day. This is the day you made. Your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart. Up in my heart. Up in my heart. Sound that has to be made. Oh Lord. So my heart will sing. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. So my heart will sing. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. So my heart will sing. You are good. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. Whoa. Hallelujah. This is the day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. Sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good. Let us declare, you are good. And with everything, I will praise. I will praise. I will praise. So my heart will sing. You are good, Lord. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. So my heart will sing. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. Whoa! Sabay-sabay po natin sa lupak ating mga kamay.
This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. So every time po na, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. So every time po na, mababanggit natin yung rejoice. Pwede po ba tayo mag-rejoice sa Panginoon? Amen? Pwede po ba natin i-express into action yung rejoice? Amen. Amen? So every time na, patingin po ng lyrics. Lyrics so this is the day you made, so I will give you praise. Next, wherever comes my way, magre-rejoice po tayo sa Panginoon. Pwede po ba yun? Amen. Hallelujah. Pwede po patingin ng rejoice? Yes. Hallelujah. Minsan pa. Oh. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, let us rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. For the last time. Whoa. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, let us rejoice. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, let us rejoice. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Whoa. Puri sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa sa umagang ito, purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Let us celebrate the goodness of God sa ating mga buhay.
as we praise, where I can feel the chains as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We'll lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Let's turn it up. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Hallelujah! As we sing praises to the Lord, may mga chains na nabubuksan sa ating mga buhay. Hallelujah! May mga unlocked doors, may mga padlock na nabubuksan sa buhay natin as we praise the Lord. Amen! Hallelujah! It's time para bawiin lahat na ninakaw ng kaaway sa buhay mo. Amen! Hallelujah! So this morning, let us praise the Lord with all our hearts, with all our spirit. Hallelujah! Let us unite our spirit. Magpuli sa Panginoon. Hallelujah! Let us express our love sa Panginoon. Amen? Amen! Hallelujah! You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being so over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We'll lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Hallelujah. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout of praise. We shout of praise. We celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh no. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift them up and shout his name over us.
Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, wala nang masasarap pa sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God, for this day. Muli mo kaming palakasin, Panginoon. Hallelujah. Hindi na mahalaga, Panginoon, kung anong nangyari last week, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat, Lord, sa kabutihan mo. Patuloy mo kaming binabago, Panginoon, sa araw-araw. Hallelujah. Panginoon, patuloy mong palakasin ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na sumunod sa iyo. Patuloy kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you.
declare. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Isan pa tayo maglambing sa Panginoon. Waymaker, miracle worker, isan pa tayong lumapit. Hallelujah. Light in the darkness. Yes, Lord. My God, that is who you are. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. For the last time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hallelujah. Thank you, Lord, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Let us shout praises sa Panginoon. Hallelujah. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. Come on, let's bless the name of the Lord. Hallelujah. Come on. Oh, worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We give you praise, oh God. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Come on, punuin po natin ang lugar na ito ng pagpupuri, pasasalamat. Diyan sa online, diyan sa lugar mo, purihin mo ang Panginoon. Pasalamatan mo siya sa kanyang mga dakilang ginagawa at gagawin pa, sapagkat siya'y dakila, makapangyarihang Diyos. Oh, yes, Lord. We give you praise, oh God. Come on, hallelujah. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, we give you honor, oh God. Oh, we bless your name. Hallelujah. Lord, continually, oh God, we pray that this body, hallelujah, maging templo mo, Panginoon. Lord, sa bawat pagpupuri namin, sa bawat salita na aming nabanggit, Panginoon, na walang ibang maitaas kundi ang pangalan mo, Panginoon. Manahan ka sa katawang ito, Panginoon, upang ang iyong mensahe, Panginoon, ay hindi lamang namin marinig, Panginoon, kung hindi, Lord, makita mo, Panginoon, sa aming spirito, O Diyos, na kumikilos ka, Panginoon. Lord, patuloy kang maluwalhati sa bawat ginagawa namin, outward and inward, O God. Lord, we continually, O God, that you are miraculous God, you are magnificent God, you are all-powerful God. That is who you are, O God, into our life, O God. Thank you, Lord God. We bless your name. Hallelujah. Walang ibang kapangyarihan ang amin pong ine-entertain sa amin pong kalagitnaan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Let the ministering power of the Holy Spirit be upon to us, Lord God. Hallelujah. And we continually, hallelujah, say that the Lord always be magnified into our lives, into our circumstances, oh God. We thank you, Lord. We bless your name, oh God. And we honor your name today. Hallelujah. Sige po. Hallelujah, patuloy po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, minsan pa. That is who you are. That is who you are, oh God. You are all powerful. Hallelujah. You are all magnificent. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Yes, Lord. That is who you are. You are a God in the
bless the name, Lord. Hallelujah. We glorify your name today. Hallelujah. Thank you, Lord, for your wonderful presence, oh God. Hallelujah. Patuloy na pagkilos mo, Panginoon, individually, Panginoon, personally, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Walang human personality, Panginoon, ang makita, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Kung hindi ikaw lamang, O Diyos. Ito pong aming dinideklara sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kumamay ka ng ilang tao sa lugar na ito at sabihin mo sa Kanya, let the Lord be magnified into your life. Amen. Kumamay ka ng ilang tao, iparamdam mo sa Kanya, hallelujah, ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa Kanyang buhay. Amen. Bigyan po natin siya ng magandang ngiti ngayong umagang ito. Amen. Good morning. Blessed morning. Hallelujah. We bless your name. Thank you po. Thank you po, worship team. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Cassie family. Hallelujah. Praise the name of the living God. Amen. Praise God. Hallelujah. Good morning po sa atin pong lahat. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise God. At sabi nga po ng isang kapatid kanina, parang konti po tayo. Baka nangampan niya. Awit yun, ha? No? Hindi, kahapon po yung last day. Tama po ba? Tama po ba? Okay. Hallelujah. So, bago ko po simulan ng atin pong mensahe, hallelujah, ay tingin ko naman po, no, ay nakapasok po tayo sa presence ni Lord. Amen? Sabi po ng Psalms 22:3, the Lord inhabits the praises of His people. Amen. Kung ano mang bagay na kung saan ay gusto mo, kumilos ang Diyos sa'yo, simulan mo sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, at patuloy na pagtaas ng pangalan ng Diyos sa iyong buhay, regardless of your circumstances. Uy. Kahit ano pang nangyayari sa buhay mo ngayon, huwag mo lamang pilitin na magpuri sa Panginoon kung hindi buong puso mong tanggapin na kailangan mong purihin ng Panginoon, kahit ano pa ang iyong sitwasyon. Amen? So, Psalms 35:27, let them shout for joy and be glad. Sabi doon, let them shout for joy and who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified. Let them say continually, let the Lord be magnified. Amen? Pag may pagpapala, let the Lord be magnified. Amen? Pag may naayos na mga problema sa buhay, let the Lord be magnified. Pero ang challenge, mga kapatid, may pagkakataon minsan, yung problema mo parang walang solusyon. Pero sabi ng Bible, let them say continually, kahit anong sitwasyon mo, mahirap man yan, mahina mga kapatid Okay, kahit na meron kang mga due date, may mga utang kang hindi mo pa nababayaran, may problema kayo sa bahay pag uwi mo, kasi yun po ang sabi ng Bible, let them say continually, let the Lord be magnified. Amen? Hindi dahil sa, hindi dahil sa mga bagay na kung saan ay kabaliwan. Kung hindi anuman ang sirkumstansya ng ating buhay, itinataas po natin ang Panginoon. Amen? So, praise God. Sana po ay nakapasok po tayo sa presence ni Lord. Sapagkat ito ang ating pinakamataas na pagkatawag, no? Yung sambahin natin at purihin ang Panginoon. Madaling gumawa ng maraming bagay pagdating sa Panginoon. Pero sana tayo po bilang mga mananampalataya, alam natin yung posisyon natin sa harapan ng Panginoon, no? Being first before doing. Maraming salamat sa mga kamanggagawa po natin na patuloy na kumikilos sa harapan ng Panginoon, no, sa ministry. Pero walang ibang bagay na tinitingnan ng Panginoon kaya natin ginagawa yan dahil anak ka ng Diyos.
Amen? Hindi dahil sa magaling ka, may kaya kang gawin, kung hindi dahil ikaw sa harapan ng Panginoon, anak ka niya. Amen? Ito yung atin pong ginagawa upang makita ng Panginoon at sa harapan din tayo mismo, makita natin yung sarili natin at parang kung sa ganun, hindi po tayo mapagod sa atin pong ginagawa. Amen? So, bukas po ba botohan? Bukas na po ba? No? Bukas ba? So, hindi po tayo nag-i-endorse, no? By name, specifically their names, kung sino po yung ating kandidato. Pero nag-set po tayo ng criteria. Amen? Criteria kung sino po ang atin pong binoboto. Amen? Kung sino po yung atin pong mga ilalagay po doon sa upuan. Amen? So dapat po, unang-una, syempre may takot sa Diyos. Yung mga criteria na yan. Amen? Kapag yan nakita mo doon sa kandidatong tatakbo, kasi po mga kapatid, darating ang time, kahit ayaw natin nakaupo, kailangan nating sumunod kasi yun po ang sinasabi ng Bible. Susunod at susunod po talaga tayo sa kanila. Amen? So, kailangan po nating mag-set ng mga bagay na kung saan kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita at ayon din na nakikinig talaga sa salita ng Panginoon. Kailangan po ng mga righteous people sa atin pong gobyerno. Amen? I've been in the government, working in the government. Hindi po ako political, hindi po, opo. Dahil po dyan, boto nyo po ako. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Hindi ba? Joke lang po, no? Ministry nga lang po, ang hirap na eh. Po. So, bigay po natin talaga dun sa mga tinawag. Sa posisyon po na yon. Amen? Ang trabaho po natin, ipag-pray po silang mabuti. Ngayon, pagkakataon natin para pumili. Amen? So, pray hard, no? Wag lang yung sarili mo, kung hindi para sa lahat. Higit sa lahat, para sa Panginoon. Amen? So much for that, no? Sana nabigyan ko po kayo ng konting tip lang, no? Guide man lang kung sino po yung atin pong pipiliin po sa araw ng bukas. Amen? Pero kung tatanungin niyo po ako kung sino, mamaya na lang po pagbaba ko po. Pwede naman po akong tanungin. Pwede nating tanungin personally yung atin po mga pastor, yung mga ating mga kaibigan. Amen? So, praise God. Hallelujah. At ano pong date po ngayon? Ng October 29. Po ba? This is last Sunday of the month of October. Amen? At ito pong month po na ito ay sineselebrate po natin yung Pastor Appreciation Month. Amen? So, praise God. Palakpakan po natin ang mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Sapagat ang purpose ng atin pong mga lingkod ng Panginoon, hindi lamang po kung saan ay pakialaman ang buhay po ng bawat isa. But the thing is, mag-mature po tayo. We are in the series of Go On to Maturity. Amen. Nagmamature po ba tayo? Amen. Alam niyo po kalaban ng maturity? Yung word na immaturity, nandun po yung kalaban ng maturity, yung word na I am. That every time, hallelujah, na iniisip mo lagi ikaw, no, na para bagang self-centered, na wala na bang ang mundo gusto mo lagi nakatutok sa'yo. Yung sa reasoning mo, sa mga pananaw mo sa buhay, galit ka pa kapag hindi ka napagbibigyan. No, yung word na I am, malaking bagay yan, hallelujah, kung bakit ang isang mananampalataya ay hindi nagmamature. Hindi, alam ko na yan. No? Hindi na ako magla-life class, alam ko na yan. Hindi na ako mag-undergo ng disciple, tagal ko ng believer eh. Alam niyo po ba itong verse na ito? No? Ang mga kausap diyan ay mga matagal ng mananampalataya, 30 years. No? Pero ang sabi rito, go on to maturity. Mag-mature ka na. No, yung mga bagay na ginagawa mo noon kaya hindi ka nag-grow spiritually, ay baka pwedeng tanggalin mo na yan para lang sa makausad ka sa iyong pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. No? Yung word na I am, mga nakasanayan mo, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. No? Ito ako, this is me, accept me. No? Yes, we love you.
No? At kasama sa pagmamahal na yan, no, hindi natin tinotolerate na hindi ka mag-grow. That is true love. No? Kung gusto ka naming mag-grow, may kailangang ayusin. Amen? So, we have to mature. Sabi nga po ng TPT, no? Hebrews. Ready? Fire? To progress beyond basic message of Christ and advance into perfection. The foundation has already been laid for us to build upon, turning away from our dead works to embrace faith in God. Amen? We have to grow progressively. Hindi lamang po in knowing God, no? Hindi lamang po believing, hindi lamang po believing in God, also by knowing Him. Marami kasing mga mananampalataya, alam lang nila may Diyos. Pero hindi nila nararanasan kung sino ba talaga ang Diyos sa buhay po nila. Amen? Amen po ba? So, progressively, we have to go beyond, no? Doon sa basic na pagkaalam po natin sa Panginoon. Even si Apostle Paul, mamatay na lamang po siya, sabi niya po doon, that I may know Christ more. Ano na po siya, execute na po siya, malapit na po siyang mamatay. Alam niya, nakikita niya. No? Pero sabi niya, that I may know Christ more. Dahil ang maturity, hindi po yan nangyari overnight, no? The following night, the third night. Hanggat tayo po ay nabubuhay sa sanlibutang ito na kung saan inagaw ng kaaway, no? Na kung saan naghahari sa mundong ito ay ang kilos ng dyablo, no? Hanggat nandito po tayo, we have to move on forward. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka kapatid. No? Know God. Know Him more. At isa sa pinakamagandang bagay na kung saan mas makilala po natin ang Panginoon ay paglabas po natin sa lugar na ito, in your personal life, sa school, sa trabaho mo, sa mga kasama mo sa bahay, no, ano man ang iyong ginagawa sa mahabang oras sa loob ng isang linggong ito, dito natin makikita at dito makikita ng Diyos, dito mo rin makikita, nagmamature ba ako, Lord? Amen. Sapagat ang goal ng Panginoon ay hindi lamang tugunan ng pangangailangan mo. Kaya mong gawin yan with your own. Kaya mo yan. Ang galing nyo nga eh. No? Mahusay nyo nga po mga kapatid. Nakita ko po ang church na ito. Punong-puno po tayo ng mga talented mga individuals. Amen. Human talent. Pero mga bagay na kung saan, sana po ay ma-inline po natin sa kalooban ng Panginoon. Amen. Sapagat ang goal po talaga, kung bakit meron pong pastor, alam nyo po kung ano, dalhin po tayo sa ganito. Christ-likeness, maturity. Amen? Amen po ba? So sana po bilang pag-alala, no, at pagse-celebrate ng Pastor's Month, wag lang po natin tignan yung pastor as a person, kung hindi yung ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay na tinatransfer po sa bawat isa po sa atin. Na makita mo yung sarili mo sa posisyon mo, yung spot mo sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ni Dr. Miles Monroe, everyone is a leader. Everyone. Lahat po tayo. Meron po tayong spot of leadership in His ministry. Doon sa kanyang vineyard. Amen? May mga pagkakataon po sa ating mga buhay, we are a leader. Amen? Sino po nag-drive po dito ng kotse? Ako po nag-drive po ng kotse nung nakaraang Sunday. Salamat po sa privilege. No? Pasensya, nagasgas ko pa yata. Amen? Pero pag nag-drive ka, it is a form of leadership. Isang klase po ito ng leadership. Sapagkat yung mga kasama mo umaasa sa'yo. Amen? Kapag nagkamali ka ng pagmamaneho mo, sigurado damay yung mga kasama mo. Doon, minsan sa school, no? Sa school, doon pinapakita na kung saan hindi man ikaw yung talagang leader, pero nag-i-stand out ka, ibig sabihin, meron kang spot or meron kang gift of leadership. Lahat po tayo, sa bahay na lang po natin eh. Amen? Minsan, yung head of the family ay sino po? Si Christ muna. Si Christ muna. Sino sunod? Sino ba sunod?
Tatay, pero may mga personality minsan, yung mga asawa po natin, ako po, personally, ay may leadership quality. Hindi nawawala yon. I respect that. Kasi bigay ng Diyos yon. But the thing is, submission pa din. Lahat po tayo, merong spot, lalo na kung saan, merong nilagay ang Panginoon dito sa atin, kakayanan to become a great leader. Mga small things na kung saan, akala mo wala lang, pero dahil umakto kang a good leader, nakaapekto ito. Amen? So ito po yung mga trabaho ng mga pastor na dapat mong makita sa sarili mo. Huwag mo lang tingnan yung mga ini-istir-istir ka. No? Tigilan nyo yung nandyan sa sa social media ngayon, tigilan nyo po yun. Huwag kayong makiambag. Huwag kayong makiambag. Hindi po dahil sa kinakampihan ko yung kung sino man yon. But the thing is, hallelujah, alam ko po yung hardship ng isang pastor. Amen? Alam ko po yung hardship ng isang pastor. Pastor po tinawag po ng Diyos. Amen? Importante na kung saan makita po natin ang ating mga leaders, ating po mga mentors, mga spiritual overseers po natin na dinadala po tayo sa ganito pong klase ng estado. Amen? Kung hindi po yun ang tinatrabaho ng pastor mo sa'yo, skip mo na lang. Skip. No? Isang oras nga nauubos mo sa kagaganon Nakakatawa No? Amen? Bakit yung mga ganong bagay? Huwag ka na mag-contribute, kapatid. Amen? Sabi ng Bible, no, lahat, ipagsusulit natin, lahat ng bawat sinabi ng ating bibig. Amen? Pagsusulit po natin sa Panginoon. Huwag na tayo mag-contribute po. Amen? Ang trabahuin po natin, makita po natin yung ating sarili dito po, sa ganito po. Yan. Pinagpapastoran po ba tayo? Amen? Sapagat ang purpose, marami kasing pastor, hallelujah, importante na nagpapastor. No? Sa mga pastors po namin, praise God, ako po ay marami na pong napagdaan ng nag-alaga po sa akin bago po kay Apostle. Pero isang bagay lang po natutunan ko. No? Dito po sa church na ito, hallelujah, dito po ako nag-grow. Amen. As an individual, marami pong mga lapses, no? Maraming failures ng ating buhay mananampalataya, pero hindi po ako tinigilan ng aking pong pastor. Through prayers, no? Minsan nga, yung hard way ng pagdidil, amen? Minsan nga may pagkakataon, dinala ko ng aking apostle, ng ating apostle sa Palawan. Grabe, ako yung first, no, I remember na kung saan ako yung first na dinala nun sa Palawan. Hindi para ipasyal doon, kundi para kausapin. No? Kung ano man yon, tanong nyo sa akin mamaya. Pagbaba. Okay? Grabe, no? Napaka-personal. Amen? Pero may mga pagkakataon, minsan, sige, learn from letting you go. Huwag po tayo magtantapon na kung saan parang di na ako pinapansin ni Pastor. It is a way of training up you. Hindi habang panahon gagabayan po tayo sa paglakad, pagtayo. Hindi na ako pinapansin ni Pastor. Hindi niya na ako love. No? Hindi ganon. It is a form of training. Mga kapatid, para makita mo na kung saan, kailangan merong yung nilagay ng Panginoon sa'yo, no? At yung paggabay ng ating po mga lingkod ng Panginoon, ay ma-exercise mo freely. Hindi dahil sa inutusan ka lang. Amen? Kundi ito, hanggang sa dumating yung panahon, ginagawa mo na para sa Panginoon. Amen? Importante na kung saan makita natin yung sarili po natin, pinagpapastoran ba ako? Amen? Madali naman pong malaman No? Ang sabi po ng Bible ay ito po. Sabi po dyan ay Then, I will give you shepherd after my own heart, who will shepherd you on knowledge and understanding. No? Galing mismo sa puso ng Panginoon yung pastor mo. Yung mga naka-assign sa yung mga leaders, no, na pinagpapastoran ka, even our apostle, lahat ng mga lingkod ng Panginoon na kung saan pinagpapastoran ka. Sabi ng Jeremiah 3:15, Then I will give you shepherd after my own heart.
Hindi ikaw ang pumili ng pastor mo. Si Lord ang pumili ng pastor para sa'yo. Ang Diyos ang pumili na kung saan mangangalaga, magpapastol sa'yo. Amen? Sapagkat kapos yung ating kakayanan, alamin talaga kung ano yung pangangailangan po natin. Amen? Kaya si Lord na ang namili para sa'yo. No? May dalawang bagay po na kung saan maintindihan po natin ang isang shepherd o ang isang pastor ay kami po, common sa amin to every time na nagkakaroon po kami ng training. Kung may Bible po kayo dyan, sa Psalm 78:72, no? Common sa amin po itong verse na ito at ito po ang amin pong nilalakaran. Amen? Sabi po doon, so David, no? Psalm 78:72, so David shepherded them according to integrity of his heart. Importante na ang lingkod ng Panginoon merong integridad sa kanyang puso. Amen. Ibig sabihin ng integrity of his heart, hallelujah, true heart, pure heart, innocency of his heart, unselfish devotion. No? Pure motives. Actually, marami sa mga pastor nga po natin, kaya nila magkaroon ng personal career sa kanilang buhay, pero they sacrifice a lot for the sake of calling. No? Hindi lamang na kung saan maiangat yung makita sa buhay po nila yung gift ng Panginoon. Kung hindi, magabayan din yung flux. Makita ka na hindi ka lamang dyan nakaupo. No? Hindi ka lamang dyan nakikinig. Kung hindi darating yung time, maglilid ka rin ng tao. Amen? According to integrity of his heart. Dito pa lang makikita po natin kung ito po talaga ay nagpapastor po sa atin. May integridad ba talaga tong tao na to? Amen? With skillful. Inaayos niya yung kanyang, no? Yung kanyang panlabas, yung kanyang skills, yung sarili niyang kakayanan. Actually, madali ito eh. Napakadali po nito. No? Yung bang mag-search ka lang sa YouTube, how to preach. No? How to create an outline. No? Madali yan, skills yan eh. Pero dapat tinitignan din yan ng isang lingkod ng Panginoon. Pangalawa, yung kanyang personal life, yung walang nakatingin. No? Ito yung tinatawag po na integrity of his heart. Doon sa dalawang bagay na yon, dito umiikot yung pagpapastor ng isang mga lingkod ng Panginoon. Amen? So, Psalm 78:72. Ito, madalas po sa amin to. Pag umattend po kayo ng Soul 3 po na, Soul 2? Soul 2 po namin. Madalas po ito. No? Pati yung pag-deliver ng message. Actually, malayong-malayo pa nga. Pero continually, we are learning. At kasabay po nito, habang inaayos po namin yung mga bagay na yan, yung aming pong personal na buhay. In fact, napakarami pong pwedeng paraan ang diablo na kung saan bumagsak ang isang man of God. Amen? No? Kaya ang title po ng message po natin ngayong magang ito, Ready, Fire? Amen? Minsan nakikita lang po natin yung spotlight, no, na tinututukan yung isang man of God sa kanya pong pagtuturo. Amen? Pero beyond, no, sa likod po nito, hallelujah, meron pong statistics na sinasabi, no, 75% of pastors reported being extremely stressed. No, hindi lamang siya stress, kung hindi extremely stress. May mga contributor kung bakit po nagiging stress ang isang tao. Sana, sa buhay ng pastor, hindi ikaw yun. Pakitapik mo yung katabi mo, sana hindi ikaw yun, kapatid. No? Or highly stressed. Tanong nyo sa akin, bakit may stress? Pakilakas. Kasi may stressor. Amen? Amen po ba? Pero, hallelujah, itong mga statistics po na ito, no, itong mga bilang po na ito, base po ito sa pag-aaral sa US. Dito sa Pilipinas, naku, walang pakialam yung mga tao. Mga Pilipino, bahala ka dyan. Minsan nga nakapanood pa ako ng Flip Top. May isang doon eh.
Ang gara nung isang flip-topper. Flip-topper. No? May nabanggit, pastor. Hindi, pastor, sinungaling yan. No? Pero, hallelujah, kung titignan po natin, the word pastor comes from the Bible. Amen? Madali na kung saan huminto ang isang pastor. Pwede siyang magkaroon dahilan, pero for the sake of calling, no, dahil sa pagkatawag ng Panginoon, hindi niya po ito ginagawa. Pangalawa, no, fire, 90% work between. Amen. Tulog na si pastor, tatawag, pastor, may problema po ako, nadidemonyo po ako. No? In fact, hallelujah, may pagkakataon po, sa buhay ni Apostle, sa mga, ang family po ng ating pong Apostle, grabe. Sa sobrang lulong sa drugs, doon na natulog sa bahay po nila. Imagine that, no? Bukas ang pintuan ng mga bawat tao sa bahay ng lingkod ng Panginoon. Hindi po ito madali. Kaya kung magpapastor, kung tinawag ka ng Panginoon, bukas dapat ang bahay mo sa iba't ibang klase ng tao. Open ang linya mo sa iba't ibang klase ng tao. Handa kang mag-explain, no? Kung bakit, pastor, hindi ka po matawagan. Pasensya na, lobat lang. Ano? Kaya mahirap po ang trabaho ng pastor. Walang ano dito, walang para tong 7-Eleven. Amen? 90%. Pero minsan, bigyan naman natin ng privacy yung atin pong mga lingkod ng Panginoon. Amen? Bigyan po natin sila na kung saan, kung ano yung panahon na kung saan feeling mo ay kailangan nila magpahinga at tinuro naman na sa'yo kung paano i-deal yan, gawin mo na. Amen? Kasi marami sa mga pastor, 90%, no? Between 5 to 75 hours per week. Tatrabaho, praise God, no? Mantalang ikaw, tatawagan mo lang si pastor pag may problema ka. No? Pag may blessing, wala. Ay, baka mabasya ka. Amen? Hindi po madali, mga kapatid. But the thing is, ito ay mula sa puso ng pastor, masaya po kami dyan. Amen? Amen po ba? 90% feel fatigue and worn out every week. Be an encourager. No? Pagod na ang ating minsan physical na katawan, minsan makaambag po tayo ng encouragement sa mga lingkod ng Panginoon. Pangalawa, sunod po, 91. Yan, yung fried to a crisp right now, yung bang easily broken. Malapit na talaga. Malapit-lapit na. Base po ito, no? Sunod. 70% do not have someone they considered a close friend. No? Huwag na po tayong lumayo. Praise God. Buti na lang dito sa church, in-establish natin yung friendship. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, kaibigan tayo ng ating apostol, ha? Kaibigan po tayo, ha? Alam niyo po, isa sa mga ibig sabihin ng friend, alam niyo po kung ano? Fun to be with. Masaya siya pagkasama ka niya. Amen? Masaya si pastor pagkasama ka. Kapag may gawain tapos wala ka, malungkot si pastor. Amen? Kapag kasama ka nung iba na kung saan ay wala rin dito, malungkot si pastor. Pagka intentionally gusto ng Panginoon maging kaibigan ka. Ng pastor, maging kaibigan po tayo. Amen? Next. 44% of pastors do not take a regular day. Sa US po ito, ha. Ewan ko po dito sa Pilipinas. Amen? Nung nakaraan nga po, natuwa po ako dahil may isang pastor din po, no, may isang apostle na nag-treat sa mga bawat couple. No? Tinreat doon sa isang hotel. Papamper kayo dyan. No? Overnight stay doon sa isang Amen?
Pagkat kailangan po ito ng mga lingkod ng Panginoon. Amen? So, yan lamang ay ilan sa mga statistics. Napakaraming mga bilang na kung saan, mga area ng buhay ng isang lingkod ng pastor na pwede siyang mag-give up, pero hindi niya po ito ginagawa. Amen? Puntahan niyo lang po si Pastor Albert. No, nakaraan pumunta po kami. Babalik kami diyan, Pastor. Sabi nga ni John MacArthur, sino yun? Ni MacArthur. Sabi nga ni MacArthur, I shall return. Douglas MacArthur, yan. Okay, I shall return. Okay, babalik kami dyan next year. At sa lahat po ng gustong sumama, bili na po kayo ng ticket. Amen? Woo, praise God. Woo. Okay. Huwag na kayo magpa-sponsor sa amin, mga kapatid. Huwag nyo nang pahirapan yung inyo pong mga apos. Dapat nga, nililibre pa natin yung mga man of God Amen? Baka mabash na naman ako Para sa Kasi family lang ito Pag hindi ka family, welcome ka naman dito. Amen? So, praise God. No? Ang title po natin ay Shepherd of God's Own Heart. Mula sa puso ng Diyos, galing yung mga tao na kung saan huhubugin ka. No? Grabe si Lord. Sobrang grabe, sobrang alam niya na kung saan, hallelujah, hindi lamang siya nasa langit upang kailangan kang alagaan. Kailangan pa siyang magpadala ng tao, mag-assign sa'yo na kung saan upang ikaw ay mag-grow personally. No? Katulad mo at katulad nating lahat, sila rin po ay mananampalatayang tao. Amen? Dapat nating maintindihan ito. Amen? Taking care of believers as follower of Christ is a shepherding. Kapag, hallelujah, makikita po natin kung nagwa-function pa ba or nag-grow pa ba tayo spiritually, kung tayo, na naka-assign na mga tao sa atin, ay pinagpapastoran pa ba tayo? Napakadali lang naman malaman Are we growing spiritually? Yan naman ang goal Amen? Hindi ka lamang maka-experience ng mga maraming magagandang bagay, ma-open up ang iyong eyes, ma-unlock ang maraming bagay sa mga material things. Pero until eternity, makita mo yung essence ng mga bagay na kung saan pinagpastoran ka. Amen? Ito po, sabi po ng Hebrews chapter 13. Ready? Fire? And do what their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and with that would certainly not be for your benefit. Nako, nakita nila sa verse. And do what they say. Are we doing what they say? Ay, walang nag-amen. Diyan nga po sa ating online, are we doing what they say? Are we doing what they are saying? Madali po kasi tayong magreklamo pagka ganito Pero tingnan po natin mula sa salita ng Panginoon, hallelujah, bakit po natin kailangang gawin? Or ano yung mga indicators na dapat po nating gawin? Kasi po, sabi po dun sa susunod na paragraph, their work is to watch over your soul. That's the purpose. To watch over your soul. We cannot grow with our own spiritually. In the knowledge and knowing of God, hindi po natin kaya ng tayo lang. Amen? There is someone na kung saan pinadala ng Panginoon upang mag-grow ka. Amen? Actually, mahirap po ang mga bagay na pagtuturo. Maraming kailangang alisin, mga nakasanayan po natin, pero wag kang ma-offend, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, wag kang ma-offend. No? Dalawang bagay lang yan, no? Dalawang bagay lang yan, mga kapatid, pag na-offend ka, no? Magbago ka, hallelujah, or lumayo ka. Wag kang lalayo, kapatid, no? Hindi 'yun para sa kapakanan ng pastor mo. In fact, pwede namang wag no? Pero dahil nga sa kailangan mong matuto, kailangan mong may ma-realize ka, minsan ay yung pastor mo ay hindi pa skillfully sa pagde-deliver ng mga pagre-rebuke sa'yo, no? Pero intindihin mong mabuti, no? Para ba kay pastor o para sa akin?
Amen? Kasi there is something na kung saan baka mapabayaan mo ang iyong kaluluwa. Pagdating po, hallelujah, sa mga bagay na spiritual, may mga tao na ina-assign po sa atin ng Panginoon, hindi po natin ito nakikita eh. Amen? At yung lingkod ng Panginoon na yon, accountable, alam niya na accountable ako sa Panginoon. Ako po personally, ilang tao lumagpas sa akin pong mga kamay, bago sila namatay, talagang nagsisipo ako, sana na-sharean ko siya. Yung bang malinaw na kung saan na-sharean ko talaga siya, hindi lang dahil nag-concert kami. Hindi, nag-concert kami, alam ko nagpatanggap si pastor, dinala ko siya dun eh. No? Kung di malinaw na kung saan, na-i-assure ko talaga siya kay Lord. May mga pagkakataon na ganyan, mga kapatid. At nararamdaman ko, accountable ako dun sa tao na yun. Ayun, buti na lang, meron buhay pa. Ayun, praise God. Andito, ayun, meron pong tao. Marami pang iba. Kahit ikaw, mga kapatid, in fact, hindi naman ito kaya ng pastor mo lang, kundi pati ikaw. Amen? We have to remember na kung saan, regardless kung ano pa po yung kalagayan po natin sa pastor po natin, tandaan po natin na yung pastor po natin ay katulad din po nating tupa. No? We are similarly as sheep. Una po, no? Kinumpara po tayo sa mga tupa. Kaya po tayo pinagpapastulan kasi may character po tayo in the Bible, no? Nakatulad ng isang tupa. Character ng isang tupa ay vulnerable and innocent. Sa maraming bagay na character ng isang tupa na nakita ko po sa Bible, ito pong dalawang bagay na ito kung bakit po sila ganun. Alam niyo po ba na ang isang tupa ay defenseless? No? Wala siyang means na kaya niyang proteksyonan yung kanyang sarili. Ang isang tupa, wala siyang sense of direction. Susunod siya, sunod lang siya. Pero ang pastol, nagbibigay ng direction. Amen? Ang isang tupa, no? Sorry for the word, no? Pero ang character ng tupa, dumb. Hindi dahil sa ganun sila, kung hindi dahil ito sa pagiging inosente ng isang tupa. Amen? They cannot carry heavy burden. No? Will settle for less. Ang tupa, pag nauuhaw siya, kahit madumi, iinumin niya. Pero pag may kasama siyang pastol, igagay siya, wag dyan, madumi dyan eh. No? Ang tupa, hallelujah, they follow others blindly. No? Paglabas dito sa church, madali na maakay yan. Kakasabi lang ng pastor, wag ganyang kapatid. The following Sunday, kamusta kapatid? Pastor, di pa sinabi ko na sa'yo? In fact, bago pa mangyari yan, may mga pagkakataon, pinakita na ng Diyos yun dun sa inyo pong mga leaders, sa mga pastor po natin. Dahil maaaring naranasan na nila yun before. Upang lang sa gayon, tayong lahat ay wag magkamalit doon sa same experiences na yon. Alam niyo po ba na ang isa sa mga pag-aalaga ng tupa ay isa sa mga messiest, no? Ang tupa kung gusto niya maglublob kung saan pwede. Amen. Sa pusali, bahala siya kapag walang nag-guide sa kanya. Amen. In the sense na kung saan we are sheep, we are vulnerable and innocent as a sheep. In the sense na kung saan in the presence of God, we must be vulnerable. Alam mo ibig sabihin nito, no? Yung bang sa harap ng Panginoon, wala kang dapat itinatago. Alam mo na kung papaano magsisi sa harapan ng Panginoon. Ang problema kasi sa mga maraming mananampalataya, hindi nag-aasal tupa. Pinipilit niya na kung saan, hindi, matatag ako, kaya ko to. Nakakalimutan niya, no? Nakakalimutan niya na may Diyos na nakakaalam ng lahat ng atin pong mga pag-uugali. Amen? Na kung saan every time, no? Sa harapan lagi ng Panginoon, sabi ng Proverbs 28:13, he who conceal his sin will not prosper.
Wala raw pag-unlad yung mga tao na kung saan walang inaamin, tinatago. Amen? But whoever confesses and renounces them will find mercy. Yun yung sense ng pagiging vulnerable sa harapan ng Panginoon. Amen? Hindi yung pagalitan ako ni Pastor. Why not sa harapan ng Panginoon, be vulnerable. Lord, ayusin mo po yung heart ko, Panginoon. Baka may tinuturo ka, Panginoon, mula doon sa sinabi ng lingkod ng Panginoon. Amen? 1 John 1:9, confess your sin. Amen? And He is faithful and just to forgive you. Pag walang vulnerability, walang pag-amin at walang pagpapatawad. Be like a sheep. Alam niyo po ba, hallelujah, ang isang tupa, bagamat vulnerable and innocent siya, no? Madali siyang masway ng maraming bagay. Wala nga siyang sense of direction. Hindi niya alam kung saan talaga pupunta. Kaya nga kailangan po ng isang tupa na mayroong magpapastol sa kanya. Merong isang news na noong 2005 sa Turkey, a suicide ship jumped off a cliff and 1,500 sheep followed them first one. Alam niyo po ba kung ilan yung namatay po dyan na mga tupa? 450 po. And it costs, no, $74,000 yung damage. Yung tupa, hallelujah, meron po siyang kakayanan na kung saan mag-recognize na sino yung mga kasama niya. Sabi nga ng Bible, my sheep listen to my voice. They know me and they follow me. Alam ng Panginoon, alam ng tupa at alam ng Panginoon yung boses nung kanyang master. They know me and they follow me. Ganon din, ang isang tupa na kung saan madalas niyang nakakasama, kapag walang pastol at may naligaw na isa, susundan niya yon. Kaya nangyari itong trahedyang ito. Isang tupa na laglag, kasama sunod-sunod sila doon. No wonder, no? Ang sabi ng Luke, chapter 15:4-7, ito yung parable of the lost sheep. May isang tupang nawawala, tapos may 99, no? Na itinabi. Iniwan niya yung 99 for the sake na hanapin yung isa. Sabi ko, Lord, ito pong pagkakataong ito, akala ko, ang importante yung isa. Well, in fact, since ang tupa ay wala siyang sense of direction, pwedeng yung 99 ay madala niya papunta sa pagkahulog. Kaya kailangang hanapin ng shepherd na yon yung isang tupa. Amen? Akala kasi ng maraming iba, yung isa importante. Kahit nag-iisa yun, oo, totoo naman, importante. Pero in the sense of character of a sheep, no? Maaari yung tupa na yung pag sa isang madilim na gabi at narinig siya ng ibang tupa, pwedeng sundan yun. At kasama silang mawala. Amen? Kaya pag ikaw, hallelujah, parang mawawala, alam ng pastor mo yun. Alam ng lingkod ng Panginoon yun. Amen? Doon pa lang, sa conversation, in fact, sa mga simple conversation, nagkakaalaman eh. Hindi po dito, mga kapatid. Hindi po dito. Ako lang ang nagsasalita or ang lingkod lang ng Panginoon. Pero sa atin pong mga fellowship, dito po natin nalalaman, ay, nag-grow na si kapatid. No? Hindi lang yung yung hallelujah, pastor. Pag nag-ako yung hallelujah, pastor. Praise be to God. Mga simpleng ganun. Pero makikita mo sa kanyang reasoning, nag-grow na siya sa maraming bagay spiritually. Amen? So, una po, sabi po dyan, we are similar as a sheep. Kaya kailangan po natin ng, magpapastor po sa atin. Sabi mo sa katabi mo, magpapastor ka naman. Hindi ka magpapastor ha, magpapapastor ka naman. Okay? Magpag-guide ka naman, magpapastol ka naman. Amen? Pangalawa, we need someone from God to shepherd us.
Yung mga lingkod ng Panginoon na yan, sabi ko nga kanina, it's not your choice. It's God's choice for you. May pangangailangan ka na kung saan mula sa kakaranasan ng mga lingkod ng Panginoon na ito, makakita mo yung sarili mo din, kailangan mo mag-grow through their experiences. Amen? We have two shepherds. Our Heavenly Father, no? At pangalawa po, yung pong earthly shepherd. Sila yung gagabay po sa atin. Amen? Obey. Sabi nga ng Hebrews kanina, no, chapter 13. Ano ang sabi po doon sa Hebrews chapter 13, 17? Naalala nyo po? Obey your spiritual leaders and do what they say. Amen? Obey your spiritual leaders. Amen po ba? So we need someone na kung saan, from God to shepherd us. Yung mga lingkod ng Panginoon na yan, hallelujah, galing yan sa puso ng Panginoon. No? Pag sinabing galing sa puso ng Panginoon, yung pagiging pure na kung saan matuto po tayo, nandun po yun. No? Sabi po ng Matthew, as a sheep, behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. Yan po yung ating calling as a sheep. Paglabas po natin dito, samot-saring mga wolves ang nakaabang po sa atin. No? We have to consider na kung saan lagi po tayo magabayan ng ating pong mga pastor. Naka-assign po sila in our spiritual being, in our soul, na kung saan wag po tayong mapahamak. Amen? Pangalawa, overseer of Christ believers. Sila yung mga nag-oversee na kung saan mag-grow po tayo. Hindi lamang tayo mag-grow as an individual dito po sa mundong ito, kung hindi hanggang sa eternity. Ang pastor na kung saan walang pakialam, no? Ang isang lingkod ng Panginoon walang pakialam sa kahihinatnan po natin sa pangwalang hanggan, hindi po pastor po yun. Amen. Alam niyo po sa panahon po ngayon, okay naman po, pero lagi na lamang po nakikita ko po sa sa Facebook, kasi kami po sa media po kami, gumagawa po kami ng mga snippets. Tumitingin din po ako ng mga template po nila, ng mga ginagawa po nila. Puro physical na pangangailangan sa mundong ito ang lagi pong content po nila. Napansin niyo po ba? Parang, paano kung hindi mangyari? Amen? Lagi na lang katugunan sa pangangailangan, araw-araw, financial problem, no? Emotional problem, no? Emotional damage, no? Lahat na lang, no? Puro pang physical. But the thing is, hallelujah, as a man of God, ang goal talaga, hallelujah, ay banggain yung mga bagay na physical upang nasa gayon, makita po natin yung kalagayan po natin papunta sa eternity. Amen? Ang isang lingkod ng Panginoon na kung saan may pakialam sa isang mananampalataya papunta sa buhay na walang hanggan, mangangaral po siya, lagpas sa pisikal na pangangailangan ng tao ngayon. At yan po ang kailangan ng tao ngayon, mga kapatid. No? Salamat sa mga nagko-content na mga ganyang bagay. Pero our goal is not just to preach, no? To overcome what is physical, but also to overcome what is spiritual. Amen po ba? No? Ito po ang goal po natin. Ang goal ng mga lingkod ng Panginoon, it's to preach and pray for you. No, may ganyang pagkakataon sa Book of Acts. Dito nga lang no, sa Acts chapter 6 verse 1. Mamimili po sila, no? Kasi po dito nagrereklamo po yung mga mananampalataya, mga widow. Yun na pong basahin, no? Kwento ko na lang po sa inyo kasi nag-angat na ng placard. Okay? Amen? Nagka-problema po sila sa distribution ng food. Para nangyayari din madalas dito sa church. Yung church po natin napaka-biblical, ano? Distribution ng food. Dito, ang tindi ng church ng Book of Acts. Pagka namili po sila ng magsaserve na lang ng food, dito, basahin po natin. So they will call meeting of all the believers. They said,
we apostles should spend our time teaching the Word of God. Ano ang function ng apostles? Teaching. Sa ibang salin po, man of God, teaching the Word of God, at saka, hindi mag-run ng food program. And so, brothers, select 7 men who are well-respected. Magsuserve na lang ng food, well-respected men pa. Full of the Spirit and wisdom, we will give them this responsibility. Grabe, kaya nga si Tatay Joby, talagang, yan talagang, respected natin talaga yan. Mga tatay natin dito, they are well-respected person. Amen? Paano kung lagyan nila ng 1 kilong betchin yun? Joke lang. Amen? Kaya nga, hallelujah, itong mga men na ito na nagsaserve ng food, lalo kahit dito sa church, mag-grow tayo spiritually. Amen? Kasi, ang result po nito nandito rin no? Sabi po dyan, sa 7. So God, ready fire, so God, message continues spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many of the Jewish priests were converted too. Sa pagsuserve lang ng food, sa pag-aasikaso lang ng pagkain. Pero may growth pala, May growth pala sa church kapag yung mga napili mong tao na mag-serve ng food ay maayos. Mga spiritually matured person. Mga men. Amen? Kaya kung gusto mong mag-grow, in the knowledge and knowing of God, start in serving. Wala magantay. Silvia ka, ubus. Tapos pag naubusan, ubusan na naman ang pagkain. Nag-contribute naman. Amen? Start ka mag-serve. Amen? Para mag-grow yung ating church. Amen? Tulungan po natin ang mga bawat man of God. Kung sino po tinawag. In fact, ako, hindi ko consider na yung sarili ko is qualified, mga kapatid. Alam po yan ng ating mga apostle dahil lang sa salitang pagsunod. I love my apostle. I love Pastora Ophel. Mahal ko sila dahil alam ko po galing po sila sa puso ng Panginoon. Kaya kahit minsan hindi nararamdaman kong Lord, parang hindi ako qualified, but I love them. I have to obey and also I love you, Lord. Amen. Kahit minsan hindi kaya, pero dahil sa pagsunod sa Panginoon, gagawin. Amen. So, mga kapatid, pagtulungan po natin ang church na ito dahil hindi lamang ito dahil sa church per se, kung hindi dahil para sa'yo rin. Tulungan po natin yung mga man of God na kung saan talagang maituon yung kanilang purpose doon sa kanilang calling. Alam niyo po ba kung ano yon? Ano po? Ito, prayer and word. Pag quiet time po nila, i-respect po natin yon. Pag prayer time po nila, i-respect po natin yon. Amen? Huwag po yung, yung bunga ng atin pong pagiging rush or masyadong emotional sa mga bawat sitwasyon. Tatawagan po natin kaagad. Baka nga hindi po natin alam, bago po tayo tumawag, nag-pray na si pastor para sa'yo. Amen? Let us help every man of God. Yung mga tao na kung saan tinawag ng Panginoon upang pagpastoran po tayo. Amen? Accountable po sila sa atin pong mga kaluluwa. Pag sinabi pong accountable, ibig sabihin nun, magkakamali ka pa lang, lalayo ka pa lang sa Panginoon, alam na nila yun. Amen? And sana po, hindi lang po mag-end itong Pastors Month. Pastors Appreciation Month. Hindi lamang natin sila ma-appreciate dito sa buong buwan ng October. Kung hindi, every day na kung saan na tayo bilang isang mananampalataya, mag-grow sa Panginoon, ito yung pinaka-best talaga na makita or encouragement ng isang man of God. Makita kang nag-grow spiritually. Hallelujah. In knowing our God. Amen? So, as we go on, sa topic po nating maturity, mag-mature po tayo, mga kapatid.
Marami po tayong challenges na kakaharapin. Sabi mo sa katabi mo, handa ka ba? Ano? Kung hindi man, may pastor po tayo na maggagabay po sa atin. Amen? So, this morning ay tayo po tayong lahat, no? Alam ko po, no, bago po tayo makarating sa ganitong pananampalataya, may mga pastor po na nag-guide po sa atin. Siguro po, yung iba pong pastor po doon ay, yung iba po sa atin na nagkaroon ng problema sa kanila, mag-declare po tayo ng blessing doon. Maaaring yung pastor mo dati, wala na ngayon, no? Alam niyo po, isa sa mga namimiss ko pong pastor, si Pastor Eman. Wala na po siya. Ano na siya? Makikita na lang po natin siya after, no, sa eternity na po. No? I really miss yung mga man of God. Siyempre, yung sila Pastor Efren, marami po sila. No? Kung may mga contributor man po ng mga bagay na kung saan, hallelujah, ay naging part po tayo ng mas stress po sila. Mas stress po sila. No? Hingi po natin ang tawad sa Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, let's be vulnerable. Lahat ng mga bagay na sinabi po natin sa man of God, no, sa tinawag ng Panginoon, hingi po natin ang tawad kay Lord. No? At yung mga existing mga naglilingkod sa Panginoon ngayon, no, na naglilingkod pa hanggang ngayon, no, magdeklara po tayo ng pagpapala sa kanila at huwag po silang mahulog halos sa anumang pagbagsak, no? Mga depressions, mga frustrations ng buhay na ito, no? I-bless po natin sila yung pagpapala na kung saan ay dumaloy sa kanilang mga buhay. Pwede po ba yon, mga kapatid? No? Alalahanin po natin yung mga bawat pastor po na yon. Maaaring ibang mga lingkod ng Diyos na yon ay naka-offend sa'yo. No? No, this is the right time na kung saan ay i-release din po natin sila sa ating mga puso at yung mga existing pastor po natin ay magdeklara po tayo ng pagpapala sa kanila pong mga buhay. Pwede po ba yon? Sige po, ipanalangin po natin sila. No? Thank you, Lord, for every man of God na pinadadala nyo po sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. For the lives of every shepherd to guide us. Lord, mag-reflect, Panginoon, yung pangangailangan namin spiritually sa paggabay po nila sa amin, Panginoon. Hallelujah. We declare blessing into their lives. Sige po, panalangin po natin sila. Salamat po sa kanila pong mga buhay. Lord, yung mga binhi, mga salita ng Diyos na kung saan lumabas sa kanilang bibig at tinanggap po namin, Panginoon, bilang isang binhi, Panginoon. Kaya po kami nandito, Panginoon, dahil ito po ay continually growing. Hallelujah. Hindi po namin dinidiscredit, Panginoon, yung ginawa mo po nila sa amin pong mga buhay. Although may mga pagkakataon, Lord, hallelujah, hindi po namin nakikita yung kanila pong mga hardships, mga frustrations, Panginoon. Lord, yung mga pangangailangan po nila, yung mga self-denial, Panginoon, yung dinideny po nila yung mga pansarili nila for the sake, Lord, mapagpastoran po kami. Thank you, Lord, for their lives, oh God. Hallelujah. We worship your name. Hallelujah. Thank you, Lord, and we bless your name, God. Hallelujah. Come on, hallelujah. Let's bless the name of the Lord. And this time, hallelujah, let's come in the presence of God. Oh, we worship your name. Oh, we bless your name. Lord, you hear our prayers sa bawat man of God, Panginoon, na pinadala mo po sa amin. At hayaan mo, Panginoon, masamba ka namin, Panginoon, mapapurihan ka namin. Oh, thank you, Lord. We bless your name, Lord God, and exalt your name. Oh, yes, Lord.
worship you. Oh, you are here. Mending every heart. I worship you. Let's declare, you are here, oh Lord. Yes, Lord, you are here, oh God. Turning lives around. I worship you. I worship. Oh, minsan pa, let's declare, hallelujah, that God is here into our lives, into our midst. Oh, I worship you. I worship you. Oh, you are here. Burning lives around. I worship you. Yes, we worship you, Lord. Come on, hallelujah. Let this be our prayer. Every heart. Oh, worship you, Lord. Oh, hallelujah. Come on, let's go up. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, come on, hallelujah. Let's light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, I worship you. I worship. Let's worship the Lord. You are here. You are here. Mending every heart. Oh, I worship you. Come on, let's raise our hands to God. Oh, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, come on, let's bless the name of the Lord. Come on, hallelujah. Let's bless His name today. Oh, let us declare, hallelujah. Oh, yes, Lord. Even if, oh God, we didn't see, hallelujah, we didn't feel, oh God, we didn't see, we didn't feel, oh God, even when I don't see if you're working, we declare that, God, if you're working, we declare you are wonderful, God. You never stop working, you never stop, you never stop working, even when I don't see it, you're working, even when I don't feel it, you're working, you never stop working, you never stop, mga babae lamang, even when I don't see it, mga lalaki magpuri sa Panginoon, hallelujah, you never stop, yes, Lord, let's worship the living God, mga kalalakihan, sabay-sabay po tayo, even when I don't see it, you working, even when I don't feel it, you working, you never stop, minsan pa mga kalalakihan, sabay-sabay po tayo, even when I don't see it, you working, even when I don't see it,
worker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Lord, today we declare, Lord, hallelujah, your presence into our lives, oh God. May mga bagay, Panginoon, sa pisikal naming paningin, sa pisikal naming pakiramdam, parang hindi umaayon ang mga sitwasyon, Panginoon. Pero Lord, patuloy kang kumikilos, Lord, lagpas sa aming pong nararamdaman, lagpas sa aming nakikita, Panginoon. Patuloy kang gumagawa sa aming pong mga buhay, Lord, at hindi po kami magbabase sa mga pisikal na pangyayari ng aming pong mga buhay, Panginoon, sapagkat patuloy kaming nananampalataya at naniniwala, Panginoon, sa makapangyarihang mong kamay, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. I-bless mo, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang po kami bilang mga sheep, Panginoon. We continually, oh God, to bless every man of God. Lord, as a church, Lord, we pray, Lord God, katulad po namin, Panginoon, yung mga inassign mong pastor po sa amin, they are also sheep. Pwede pong nawawala rin po sila ngayon, Panginoon. May mga lingkod mo, Panginoon, na kung saan, hallelujah, ay maaaring visible sa ministry, pero yung heart po, Panginoon, ay duguan. Lord, sugatan, Panginoon, hallelujah, sa marami pong pagkakataon at maraming sitwasyon. As a church, Lord, we pray for them. Lord, hallelujah, you love them, oh God. Sila yung channel, Panginoon, ng iyong mensahe. Marinig po namin bilang mga tupa mo, Panginoon. Thank you, Lord. Ma-restore, Panginoon, ang mga lingkod na ito, Panginoon. We pray for restoration, Panginoon, sa mga bawat lingkod mo, Panginoon, na hindi na po nagsuserve ngayon. Makatagpo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay, Lord God, at makasama muli sa paglilingkod. Hindi man namin physically makasama, Panginoon, kung hindi makita namin sila, Lord, na muling bumalik sa'yo, naglingkod sa'yo, Panginoon, naglilingkod sa'yo, Panginoon. Upang sa malapit mong pagbabalik, Panginoon, makasama po namin sila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Sabi mo sa iyong salita, sino man ang pagpalain, Panginoon, ang pagpalain ng mga lingkod mo, ay pagpapalain mo rin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga lingkod mong ito, mga apostles, mga evangelists, teachers, pastors, and prophets, Lord God. Mula sa iyong puso, Panginoon, hallelujah, patuloy po namin silang pinapanalangin sa iyo. Makita po namin yung direction mo, Panginoon, sa aming mga buhay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalaga po sa amin. Kapalit po nito, Panginoon, hallelujah, mag-contribute po kami, Panginoon, sa calling mo sa kanila. Magkaroon po kami ng ambag, Panginoon, Lord, hallelujah, na yung kanila pong mga gifts, Lord, yung kanila pong purpose as a called, hallelujah, man of God, ay maging part po kami, Panginoon.
At Lord, sa mga kapatiran na kung saan patuloy na piniperceive ang mga man of God, we declare blessing into their lives, Lord. Lord, sa mga maliit na pagsunod mula sa kanilang puso, Panginoon, maraming salamat sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Patuloy ka namin tinataas, Lord. And this month, hallelujah, hindi po mag-e-end, Lord, yung appreciation namin sa kanila pong mga ginagawa sa amin pong mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang po ang aming itinataas, niluluwalhati at dinadakila. Hallelujah. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Sabihin mo sa katabi mo, no? Kamayan mo siya. Sabihin mo, hallelujah, maging encourager ka ng pastor natin, ha? Maging encourager ka ng ating pastor natin. Sa online, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa pagsamba. God bless you po at hanggang sa muli po nating pagkikita. God bless you po. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon.